Muling humarap po sa Senado si dating DPWH Secretary Manny Bonoan matapos niyang magbalik bansa nito lamang linggo. Gaya po ng inaasahan, ginisa agad ng mga senador ang dating kalihim pagsalang sa hearing kaugnay po ng alegasyon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo tungkol sa mga umano'y proyekto na may kickback mula sa 2023 o mula taong 2023 hanggang taong 2025. Pero itinanggi ito lahat ni Bonoan, sabay giit na oversight function lamang daw ang trabaho niya sa ahensya. Bagay na hindi po nagustuhan ni Senator Ping Lacson. Naungkat din sa pagdinig ang mali-maling coordinates ng flood control projects na isinumite sa Pangulo. Dito po nabisto na imbes na aktual na coordinates kung saan mismo naitayo ang mga proyekto, initial coordinates pa lang sa planning stage ang naibigay, kaya hindi tugma at puro mali-mali. Ito raw ang dahilan kaya nang inspeksyonin ng DPWH ang ilang proyekto, nakitang may ilang kilometro ang layo ng napatayong flood control kumpara sa mga naisumiting location nito. Maliwanag po ni Bonoan, nagmadali sila noong August 2025 na magsumite ng report, kaya dumepende siya sa kung ano ang sinumite ng kanya mga tao kasama na ang galing kayumaong dating Undersecretary Catalina Cabral. Posible naman pong iparesto ng Senado sina dating Congressman Zaldi Co at ang kontrobersyal na witness na si Orly Gutesa, kaugnay pa rin po yan sa issue ng mga anomalya sa flood control projects. Pareho hindi sumipot ang dalawa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon kahit pareho po silang inisyuhan ng sabpina. Kaya nagdesisyon na si Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson na isyuhan muna sila ng show cause order. Kung hindi pa rin daw susunod at magpapakita ang dalawa, saka na raw sila magdedesisyon na ipakontempt at isyuhan ng arrest warrant sina Go at Gutesa. Sa ngayon, hindi pa rin po sina Ko at Gutesa, mga kapatid, Zaldi Co at Gutesa. Sa ngayon po, hindi pa rin nahahanap si Zaldi Co na pinaniniwala ang nagtatago po sa Portugal matapos ng isyuhan ng arrest warrant ng Sandigan Bayan. Hindi rin nagpakita si Gutesa matapos humarap sa Senado noon namang nakaraang taon. Nababahala naman po ang mga eksperto sa patuloy na bumababang proficiency o antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa bansa. Ayon po sa pag-aaral ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2, lumalabas na habang tumataas ang grade level ng mga bata, hindi nadadagdagan o mas lalo pang bumababa ang kanilang proficiency level. Hindi na raw bago ang ganitong problema, pero mas lumala pa noong pandemya sa elementary at high school. Sa panayam nga ng programang ito, sinabi ni EDCOM-2 Executive Director Carol Marquis na kasama sa nakikita nilang problema ang kakulangan pa rin sa classroom sa bansa, pati na ang maraming hamon sa pagtuturo ng mga guro. Yung teachers po natin na nagtuturo ng mga subject na hindi naman nila napag-aralan, yung mga teachers natin na talagang napakaraming administrative tasks, hindi makapagturo kasi kailangan nilang maggulayan sa paaralan, mag-school canteen manager, magtimbang ng mga bata, mag-check ng attendance ng 4Ps. Tapos po, yung ikatlo siguro dyan, yung transmutation ng grades. Kasi po, nakikita nga natin sa polisiya ng DepEd mula noong 2015 o 10 years na po na pinalalaganap, yung mga bata, kahit mababa ang score, dahil sa grade transmutation table from 60 magiging 75, pumapasa. So, hindi po talaga natutugunan. Yan nga po ang tinig ni EDCOM-2 Executive Director Dr. Carol Marquis. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!